Okay, tayo ay nasa part 3 no, ng Mosaic Covenant. Ito ang ating binibigyan ng pag-aaral. At tingnan natin muna itong kung minsan nakakalito pag tinagalog kasi natin yung Old Testament, ang kadalasan na tinatawag na salin sa Tagalog, matandang tipan, parang Old Covenant. No, hindi tama yung salin sa Tagalog. Siguro matandang testamento, tsaka bagong testamento, di ba? Old Testament and New Testament. Sa pag-aaral natin sa Old Testament, ay meron tayo makikitang mga covenants, tipan. At yan ay natalakay na natin yung mga blue, Adamic, Noahic, Abrahamic covenant. Ngayon tayo ay nasa Mosaic covenant at part 3 na ito. At ang huli sa Old Testament covenant ay ang Davidic covenant. Pag sasariwa lamang, pag sinabi nating tipan, covenant, kinakailangan merong kapartido. Two parties to. At ang two parties na ito ay gumagawa ng kanilang commitment. At nandoon yung word na I will and you will. I will do this and you will do this. Kaya nandoon yung I will and you will statements. At sanctions ay kasama rin dito. Pag tinupad ko ito, mayroon akong matatanggap na pagpapala. Kaya kung akong gumawa ng tipan and you obeyed yung ating covenant, expect blessings. Pero pagka hindi mo tinupad, expect mo ang mga sanctions or mga curses. Kaya nandoon yung element na ito kung ano ang covenant. Kaya nga sinasabi natin yung Genesis 3:15 ay hindi maaring matawag na covenant, promise yun, pangako iyon ng Diyos na mayroong seed o may binhi ang babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ngayon, of course, hindi to covenant dahil alangan na makipag-covenant ang Diyos dun sa ahas na kay Satan. Of course, si Satan will not obey or do the covenants of God. Kaya nga, sinasabi natin, ang covenant is a divinely sanctioned commitment. Ang binibigyan natin ng pag-aaral ay hindi lamang yung simple reading ng Old Testament, kundi tinitignan natin yung mga covenant o yung mga tipan na binibigay ng Diyos. Kaya siguro pag balik nyo sa inyong personal reading ng Old Testament, gawin yung practice, yung pag meron kayo nakitang covenant, tingnan ninyo yung dalawang parties. Siyempre, ang unang party ay ang Diyos, at yung ikalawang party ay sino yung katipan ng Diyos. Kaya ito ang isang bagay na makakatulong sa atin. Pero mapapansin natin na ang lahat ng covenants ng Diyos sa Old Testament ay ang Diyos ang siyang nauunang magbigay ng covenant. Kaya nga sinasabi ni Nehemiah Cox, all covenants are the result of God's own free initiative to carry out His purposes and to do good to mankind. Yun ang talagang purpose ng Diyos sa covenant. Pagpalain yung kanyang kausap sa pagbibigay ng tipan. At ang isa pang mapapansin din natin sa tipan, ang kinakausap niya ay yung kumakatawan, yung federal head. Kung babalikan ko itong Old Testament covenants, nung nagbigay ang Diyos kay Adan ng tipan, oo, si Adan ang kausap ng Diyos, pero dahil siya yung federal head, kasama ang lahat ng sangkatauhan. Ngayon, kay Noah, ay mayroong pagkahalintulad kay Adan kasi nagsimula uli, no? Parang makikita natin
patay ang lahat ng tao, patay ang lahat ng mga hayop, ang nabuhay lamang ay nandoon sa barko, sa ark na yon, Noah's Ark, at parang nagkaroon uli ng pagsimula ng mundo. At yun ay para din sa lahat ng tao kasi yung bahaghari, yung rainbow, ay nakikita ito ng lahat ng tao. At yung rainbow ay nagpapaalalang na hindi na wawasakin muli ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng delubyo o ng baha. Pero magkaiba dahil nung si Adan ay binigyan ng covenant ng Diyos, wala pang kasalanan si Adan. Pero kay Noah, bagamat malinis ang mundo kasi nalipol na ang lahat ng mga tao at mga hayop, ang pagkakaiba, si Noah ay makasalanan na. Nandun na yung kasalanan sa kanya. Pagdating ng Abrahamic Covenant, ay sa mga makasalanang tao na pinangakuan ng Diyos na hindi na niya wawasakin ang mundo ng tubig, kumuha siya, tumawag siya ng isang tao. At yun na si Abraham. At ang Diyos ay gumawa ng tipan o ng covenant kay Abraham. Ngayon, ano ang binigay ng tipan ng Diyos kay Abraham? At makikita natin, ito ay blessing. Ito ay ang Diyos ang unang kumilos at upang pagpalain ang mga tao. At kay Abraham ay upang pagpalain si Abraham at ang kanyang salinlahi. Tingnan ninyo, every covenant provides blessings and benefits for man that would otherwise be unavailable by nature. Kung hindi nakipagtipan ang Diyos sa tao, ay wala tayong mararanasan na blessing. Kaya ang Diyos ang siyang inisyatibo ito ng Diyos para pagpalain ang tao. Pero pag nakita natin yung covenant na pag-aaral natin, ay merong kasunduan. Gagawin ko ito sa iyo, ikaw ay susunod sa aking tipan. Ngayon, natalakay na natin, ang tipan ng Diyos kay Abraham ay panlupa. Ang ibig kong sabihin, yung pagka binabasa natin sa scripture, yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, hindi ito kaligtasang spiritual. Ito ay tipan ng Diyos na ang mga lahi ni Abraham dadami at magkakaroon sila at matatanggap nila ang pangakong lupain, the promised land. Yun yung Kanaan. At masasabi natin sa pag-aaral, ito ang simulain ng Old Covenant. Ngayon, kung ang tipan ng Diyos kay Abraham ang simula ng Old Covenant, saan naman natin makikita yung New Covenant? Kanina tayo nag-Lord's Supper, nagpira-piraso ng tinapay. Pag binasa natin yung institution o pagtayo ni Jesus o pagtaguyod ni Jesus ng Lord's Supper, sinabi niya, this is the new and everlasting covenant. So, ilagay na natin sa ating isipan ang simula ng Old Covenant kay Abraham at ang New Covenant at everlasting covenant ay kay Jesus Christ. Okay? Kaya, sa pag-aaral natin ng Old Covenant ng kay Abraham, ay pumasok tayo ngayon sa tipan ng Diyos kay Moses. Pero, dito sa tipan ng Diyos kay Abraham, ay meron na tayong makikitang anticipation o inaasahan ng susunod na tipan ng Diyos. At ito ay ang tipan kay Moses. Ngayon, mapapansin din natin na yung tipan ng Diyos kay Abraham at tipan ng Diyos dito sa pamumuno ni Moises ay mayroong pagkapareho. Ano yung pagkapareho? Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang kay Abraham, kundi sa kanyang lahi. So, yung kanyang physical na lahi. Ano to? Israel, ang Israelita. Ngayon, yung scope ng Mosaic Covenant ay nakakonfine din doon sa mga lahi ni Abraham, ang mga Israelita. Kaya the scope of both covenants ay identical. At nung pumasok na tayo sa tipan sa ilalim ng kapanahunan ni Moises,
tingnan niyo ang konteksto nito. Ang konteksto nito, bago matanggap ng Israelita o ng lahi ni Abraham, ang promised land, sila muna ay magiging alipin. Kaya nandun na yung hindi pa nangyayari, hindi pa dumadami ang Israelita, sinabi ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ay magiging alipin ng 400 years sa Egypt. At dito rin ay ipinahayag ito bago pa mangyari. Kaya nga, by application sa buhay natin, pagka nababasa natin yung sa Bible, sinasabi natin, talagang trustworthy ang Word of God. Kasi ito ang halimbawa na hindi pa nagaganap ay sinasabi na ng Diyos. Kaya sa atin din, kung mayroong tayong pag-aalinlangan, ano bang susundin natin? Yung gusto natin o ang gusto ng Diyos? Nakita na natin, kapag mayroong tayong pagsunod sa Diyos, of course, ang Diyos ay magiging makatotohanan na tayo ay kanyang pagpapalain. Pero ito yung simulain. Kaya nung nagsimula ang Mosaic Covenant, sila ay mga bihag. No? Kaya nagpunta si Moses sa Egypt para sila palayain. Ang promise ng liberation and fulfillment, yung Exodus chapter 3, ito yung nagpakita o nagpahayag ang Diyos. Hindi naman niya nakita ang Diyos. No? Merong nakita si Moses na burning bush. Ito yung tinatawag ng mga theologian na anthropomorphism, na mayroong mga pangyayari na panlupa na maaring masabing pagpapahayag kung sino ang Diyos. Yun yung lumalapit si Moses at sinabi ng Diyos na hubarin mo ang iyong sandalyas, ang iyong tinatayuan ay banal. At dito pinahayag na palalayain. Matatapos na yung 400 years ng affliction and oppression ang Israel. Kaya, pag tayo ay nag-aaral ng Mosaic Covenant, ang sinasabi natin, ito ay development or expansion ng Abrahamic Covenant. Okay, kaya sa puntong yan, sinasabi natin yung batas na ibinigay sa pamumuno ni Moses ay merong commitment ang Diyos. Okay? Tingnan ninyo ang definition natin kung anong covenant. Merong commitment ang Diyos, meron ding commitment ang tao. So, two parties. Okay, God's commitment to bless at kondisyon, ang tao, ang mga Israelita ay dapat sumunod. Kaya, merong sinabi ang Diyos doon sa nung binigay niya ang Ten Commandments sa bundok ng Sinai. Sabi niya, ako si Yahweh ang nagpalaya sa inyo. Yan ay masasabi natin na pagkilos ng Diyos. Napansin ba ninyo, ang initiative ay ang Diyos. At parang ang pangyayari parang aksidente lamang na meron nakita si Moses na puno na umaapoy, masusunog, na hindi na uubos. At parang coincidence na lumapit si Moses doon at pagkatapos na-discover niya ang Diyos. Ang totoo, ito ang paraan ng pagtawag ng Diyos kay Moises. Ngayon, siyang ginawang leader ng Diyos, ni Yahweh, at sa leadership ni Moses ay nailabas ang Israelita sa Egypt, tumawid sa dagat na pula at napunta sa kabila. At dito ay binigay ang Ten Commandments o moral law sa kanila sa bundok ng Sinai. Ngayon, nandun ang biyaya ng Diyos, na initiative ng Diyos na sila'y niligtas. Pero, mayroong tungkulin ng mga Israelita. Ang demand ni Yahweh sa Israelita ay makitaan sila ng pagsunod. And so, a demand for loyalty is evidenced by sprinkling of blood. Mayroong ginawa si Moses noong
sa Exodus chapter 24 ito, no? Verse 8 particularly, nung nangako ang mga tao na sinabi nilang all the words that the Lord has spoken, we will do. Alam niyo, 2 beses inuulit ito ng mga Israelita sa Exodus 24, starting verses 3 to 8. Yung una ay sa verse 3, Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. And all the people answered with one voice and said, all the words that the Lord has spoken, we will do. Ngayon, lumundag tayo sa verse 7, then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. Okay, two parties. Ang Diyos ay nangako, ang mga Israelita ay nangako din, susundin namin. Pagdating sa verse 8, and Moses took the blood and threw it on the people and said, behold, the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. Ano yung nangyari ng pagwisik ng dugo sa mga Israelita? Yun yung kanilang oath. Laging mayroong dugo tayo makikita. It is the oath of loyalty. It is also the vow or a vow of accountability. Anong point? Ang point nito, kung sila'y susunod, iingatan sila ng Diyos. Pero kung sila'y susuway, ang dugo ay sumisimbolo sa kamatayan and punishment. Kaya, the sprinkling of blood is an oath of loyalty and a vow of accountability. It is the placement of sanctions in the covenantal relation. At yan ay nawa maging maliwanag sa atin. Kaya, meron tayong sinabi dito, pangalawa, the second law. At ano ba itong second law na tinutukoy sa atin? Anong termino ito, no? Ng second law? At yan ay ang mga bagay na hindi lamang ang moral law ang ibinigay. Matatandaan natin pala kung bakit ito tinawag na second law, Exodus chapter 34. Saglit lamang. Exodus 34 verses 27 to 28 sa wikang Tagalog. Sabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang salitang ito. Ayon sa mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y naroon nakasama ng Panginoon ng 40 araw at 40 gabi. Hindi siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig at isinulat niya ang mga tapyas o sa mga tapyas ang salita ng tipan, ang 10 utos. Ngayon sinabi ko nga, pag magbabasa tayo ng Bible, bilugan natin o guhitan natin o i-highlight natin yung mga salitang covenant, yung salitang tipan. At dito ay sinabi ng Panginoon, itong 10 Commandments ay aking tipan sa iyo at sa Israel. Kaya nga, sinasabi natin ito ay Mosaic Covenant. The words of the covenant are the 10 Commandments. Kaya dito sa ating pag-aaral ay maaari nating tawagin na ito ay tipan ng Diyos sa bayang Israel. Maliwanag naman, tipan ko sa iyo at tipan sa bayang Israel. Ano ang pangako? Ang pangako, kung susunod sila, ay matatanggap nila yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ano ba yung pinangako ng Diyos kay Abraham? Yung promised land. Na matatanggap at maninirahan sila at matatanggap nila itong kanilang earthly land inheritance kung sila ay susunod. Pero kinakailangan nilang sundin ang tipan na binigay ng Diyos kay Abraham. Ano ba yung tipan na binigay ng Diyos kay Abraham? Circumcision, di ba? Dito nagsimula na si Abraham ay tinuli at pagkatapos ang sabi ng Diyos, ang mga lahi mo ay tutuliin ng 8 days old.
So sa panahon ni Abraham, isa lamang ang ibinigay na dapat sundin ng mga Israelita at iyon ay ang pagtutuli, ang circumcision. Pagdating kay Moses, ay meron tayong, kaya nga tinawag nating meron tayong second law. Meron tayong pangalawang batas. At itong pangalawang batas ay yung tipan na ginawa at binigay ng Diyos kay Moises at para sa Israel. At ano yun? Ten Commandments. At hindi lamang Ten Commandments, at lahat ng mga ibinigay ng Diyos kay Moises ay tinuro ni Moises sa mga Israelita na kanilang dapat gawin. Pero tingnan niyo ang kondisyon. Dapat silang sumunod. At dito sa puntong ito ay tingnan niyo, ang Abrahamic Covenant ay ine-expect at ina-anticipate niya ang Mosaic Covenant at pareho ang scope ng tipan ng Diyos kay Abraham. Ito ay ang kanyang lahi. At ngayon kay Moses ay nariyan na ang lahi ni Abraham ay dapat sila rin ay sumunod doon sa Ten Commandments at circumcision, kaya mga Israelita ay tinutuli. Ngayon, sinasabi sa ating slide, God will provide the promised blessings corporately. At dahil pangako yan ng Diyos kay Abraham, yung lahi mo ay mayroong promised land. Pero, kung sila ay nagdi-disobey sa tipan ng Diyos, sila ay puputulin. Sila ay magkakaroon ng disinheritance. Hindi sila makakapasok sa promised land. Kaya sa puntong ito, ay tingnan natin itong susunod. Nakita natin yung tipan ng Diyos, nakita natin ang pangako ng Diyos, at para makumpleto ang covenant ay merong sanction. At yung point na pinakita ko kanina sa inyo, yung dugo na winisik ni Moises sa kanila, ay pagsasabing kung hindi kayo susunod, ganito ang mangyayari sa inyo. Ito ang mga nakita nating mga sanctions and threats. Simula sa Deuteronomy chapter 6. Basahin ko sa inyo, verse 20. When your sons, selective lang tayo, no? Merong Deuteronomy 6:20 tsaka verses 24 to 25. When your sons asked you in time to come, ngayon, ito ay nasa Deuteronomy. Ngayon, pag binabasa natin to, ang isang tawag sa Deuteronomy is the second law. Ito ay ang susunod na henerasyon na. Yung unang henerasyon ay nangamatay sa wilderness. Ngayon, ito ang henerasyon na tatawid sa Jordan River na papasok patungo sa Promised Land. Ito ang henerasyon na makakatanggap ng pangako ng Diyos o tipan ng Diyos kay Abraham. Okay? Ngayon, sa Deuteronomy chapter 6, when your sons ask you in time to come, what is the meaning of the testimonies and the statutes and the rules that the Lord our God has commanded you? Sabi sa verse 21, then you shall say to your son, itong sasabihin nyo sa inyong mga anak. Tapos lumundag tayo sa verses 24 and 25. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as we are this day, and it will be righteous for us if we are careful to do all this commandment before the Lord our God as He has commanded us. Ang inyong mga anak ay magtatanong, anong saysay nitong mga ginagawa natin na batas, statutes, anong saysay nito? Ang saysay nito, kung susunod tayo sa Diyos, pagpapalain niya tayo. Kaya when Israelite children want to know what the covenant means, ang mga magulang ang magpapaliwanag sa kanila
pagpapala kung tayo ay susunod. At pagranas ng salot at ng sumpa kung tayo ay hindi susunod. Kaya nga, sa Deuteronomy 11, verses 26 and 28, and I will read, "See, I am setting before you today a blessing and a curse." Pagpapala at sumpa. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today, to go after other gods that you have not known. Gusto ko rin makita rin natin na itong Mosaic Covenant, sabi ko nga, ito ay pareho na scope ng Abrahamic Covenant. Kaya anong pinag-uusapan natin ditong blessing ng Diyos? Blessing kung susunod ang mga Israelita, blessing matatanggap nyo ang Kanaan, ang Promised Land. Cursing, hindi nyo ma-enjoy ang Promised Land na binigay ko. Napansin ba ninyo, kino-confine natin sila saan? Sa land. Ang blessing ay ang kanilang lupain na mamanahin. Kaya, doon sa Deuteronomy chapter 27, verse 26, "Cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them. And all the people shall say, Amen." Ang nangyayari kasi, pagka hindi natin naintindihan yung sinasabi doon sa ating 1689 Baptist Confession of Faith, yung further steps, kino-connect agad natin ito sa kaligtasan, di ba? Yung spiritual salvation. Kaya muna natin tignan ang takbo ng ng pagpapahayag ng Diyos sa history at dito sa kasaysayan ng Israel. Yan ay nakapako sa land. At isang nakakagulat dito, kanina sinabi ko na hindi pa nangyayari, sinabi na ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ay magiging slave ng foreigner, ang Egypt, for 400 years. Ngayon, naulit ito. Sa Deuteronomy chapter 29, verses 22 to 28, ay sinabi na ng Diyos, kayo ay magiging unfaithful. At dahil dyan, kayo ay aking susumpain. At tingnan ninyo itong sinabi ng Diyos sa Israel, na kapag kayo'y sinumpa, ganito ang mangyayari sa inyo. Verse 22 ng Deuteronomy 29. "And the next generation, your children who rise up after you, and the foreigner who comes from a far land will say, when they see the affliction of that land, and the sicknesses with which the Lord has made it sick, the whole land burned out with brimstone and salt, nothing sown and nothing growing, where no plant can sprout, an overthrow like that of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in his anger and wrath, all the nations will say, why has the Lord done thus to this earth? What caused the heat of this great anger? Then the people will say, it is because they abandoned the covenant of the Lord, the God of their fathers, which He had made with them when He brought them out of the land of Egypt. Teka muna, Deuteronomy pa lang ito. Pero kung pakikinggan at susuriin natin itong propesya na ito, ang sinasabi ng Diyos, ito ang mangyayari sa inyo at kayo ay magiging bihag sa malayong bansa. At alam natin yung nangyari, no? Na sila ay dinala sa Babylonia at ito ay kasama sa sinabi ng Diyos that they will be unfaithful at ito itong mangyayari. At alam nila at sabi ng mga anak na dahil hindi nila sinunod ang Diyos, kaya inabandonan nila ang tipan ng Diyos. Tulad ng ginawa nila doon sa land of Egypt. And went and served other gods and worshiped them.
gods whom they had not known and whom he had not allotted to them. Therefore, the anger of the Lord was kindled against this land. Okay, nakita nyo uli. Ang salot na dumating sa kanila ay ang kanilang masayang buhay or enjoyment nila sa promised land, bringing upon it all the curses written in this book. And the Lord uprooted them from their land. Kaya nga dinala sila sa Babylonia in anger and fury and great wrath and cast them into another land as they are this day. Alam mo, kung ako magkakaroon ng personal application dito, gusto pa ba nating ipilit yung gusto natin na gawin? Na alam nating mali? O mas gusto natin na lang na magtiwala tayo at sundin natin ang salita ng Diyos? So marami sa kasaysayan, mamumuhay tayo ng taliwas sa kalooban ng Diyos, susumpain tayo. Kung spiritual application ang aking pinupunto. Pero yun yung sasabi kong natututo tayo na ganito ang naranasan ng mga Israelita. Kaya, to be unfaithful to the covenant results in disinheritance and curse. At ganito ang tipan ng Diyos. Ito yung sinasabi natin, pag-aaral natin ng covenant. At nawa ay makita natin ito. Ngayon, merong summary tayong mababasa sa Deuteronomy chapter 30 verses 15 to 20. At dito ay sinasabi, See, I have set before you today life and good, death and evil. If you obey the commandment of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in His laws, and by keeping His commandments and His statutes and His rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. A blessing sa land, sa Kanaan, kung susunod. Verse 17, But if your heart turns away, and you will not hear, but are drawn away to worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish, you shall not live long in the land, and you are going over the Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying His voice, and holding fast to Him, for He is your life and length of days, that you may dwell, saan? In the land that the fathers swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give them. Kahit na mayroong tipan ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, diba? At ngayon na kay Moses tayo, ang condition, sumunod kayo. Hindi kayo sumunod, susumpain kayo. Kaya sa pag-aaral natin ito, based on the laws, no, itong batas, based on the promises, at nakita rin natin yung threat ng covenant, the threats of the covenant, masasabi natin na ang Mosaic covenant ay covenant of works. In a sense, ang covenant of works, sumunod kayo. Yan ang covenant of works. Sumunod kayo, pagpapalain ko kayo sa inyong lupain. Hindi kayo sumunod, susumpain ko kayo sa inyong lupain. Nakita ninyo na yan ay maaaring masabi natin na covenant of works sa buhay ninyo o magiging buhay ninyo sa lupain ng Kanaan. Kung nais yung mag-enjoy kayo sa Kanaan, kung nais yung maging mayaman at mabunga ang inyong lupain sa pagsasaka, ay natuto kayong sumunod. At ito lamang ang garantiya. Ito ang makikita nating
tanging garantiya ng blessing ng Diyos. At yun ang binigay ng Diyos na pangako kay Abraham. At ngayon ay nakikita natin na nag-e-expand o nagde-develop sa pangako pa rin ng Diyos sa Israel nung kanyang binigay ang second law. Kaya ang point nito, Israel, they have to obey. Ng mga Israelita, dapat sumunod sa Diyos. Meaning, dapat sundin ang law, ang batas, ang tipan ng Diyos na binigay sa kanila. Kung ang Israelita will disobey the Mosaic law, ano mangyayari? Guaranteed na sila ay makakaranas ng sumpa, ng curses. And kung lulundag tayo doon sa nung bihag ang mga Israelita sa dayuhang bansa, sa Babylonia, si Jeremiah ay isa doon sa mga propeta na nakasaksi nito. At sinasabi ni Jeremiah yung kanyang pangangaral sa mga Israelita ngayon. Ito, Deuteronomy pa lang ito. Malayong agwat pang mangyayari kasi hindi pa tayo nagkakaroon ng mga hari dito. Pero sinabi na ito ng Diyos, kung kayo ay lalabag, ito ang mangyayari sa inyo. Ngayon, nung nag-prophesy si Jeremiah, bihag na mga Israelita sa Babylon, ang sabi niya, have you not brought this upon yourself by forsaking the Lord your God when He led you in the way? Kayo ang gumawa nito. At kung saan-saan kayo tumatakbo, and now what do you do? And now what do you gain by going to Egypt to drink the waters of Nile? Or what do you gain by going to Assyria to drink the waters of the Euphrates? Your evil will chastise you, and your apostasy will reprove you. Know and see that it is evil and bitter for you to forsake the Lord your God. The fear of me is not in you, declares the Lord. Pagkatapos, nakita natin sa Jeremiah chapter 2, ang binabasa ko, verses 17 to 22, at sa verse 20 ng Jeremiah 2, for long ago I broke your yoke and burst your bonds, but you said, I will not serve. Yes, on every high hill and under every green tree, you bow down like a whore. Verse 21 ng Jeremiah 2, yet I planted you a choice vine, wholly of pure seed. How then have you turned degenerate and become a wild vine? And verse 22 ng Jeremiah 2, though you wash yourself with lye and use much soap, the stain of your guilt still before me, declares the Lord. Kahit na anong tawag doon, sulfur soap o whitening cream ang inyong gamitin, madumi pa rin kayo sa mata ng Diyos. Ngayon, nabanggit ko yung covenant na ito ni Moses na sinasabi natin, it is a covenant of works. Kaya ang point ko rin, the Mosaic covenant echoes Adam's covenant in Eden and revives the covenant. Pero hindi sila magkapareho. Si Moses, sinabi natin, is a covenant of works. Pero ang covenant of works ni Moses ay ang magiging buhay ng mga Israelita sa promised land. Iba ang covenant ng Diyos kay Adan. Although tinawag din natin itong covenant of works. Ngayon, ano ang pagkakaiba? Una, yung partido ay magkakaiba. Si Adan ay iba sa mga Israelita. So, the parties are different. Pangalawa, ang pangako ay magkaiba. The promises are different. At magkaiba rin yung, natandaan niyo yung term na ginamit kong positive laws? Yung binigay ng Diyos na kanyang batas kay Adan. Iba ang binigay ng Diyos na batas kay Adan
sa batas kay Moses para sundin ng bayang Israel. At ano ang pinagkaiba? Ang binigay ng Diyos kay Adan ay huwag kakainin, yun yung nakita nating utos. Huwag mo kakainin ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, yun yung puno na nagbibigay ng buhay. Kapag ito'y iyong kinain, ikay mamamatay. Bakit natin tinawag itong covenant? Binigay ng Diyos kay Adan at merong threat. The day that you eat the fruit thereof, ito ang mangyayari sa iyo. Ikaw ay mamamatay. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng Covenant of Works ni Adan sa Covenant of Works under ng Mosaic Covenant na nasa ilalim ng mga Israelita? Iba ang positive laws. Ang utos kay Moises ay hindi na pagkain ng bunga ng punong kahoy. Tapos na yun. Nawala na ngayong hardin ng Eden nung nilubog ng Diyos ang buong mundo. Hindi mo na malolocate sa yung Garden of Eden. Di ba? Nung sumunod na si Moses, ay wala na yung covenant na yon, natapos na yon. At dahil sa pagkakaiba, tingnan ninyo ang nangyari nung nag-disobey si Adan. Remember, yung Adamic covenant, Adam was threatened with immediate, agad-agad, with immediate and complete condemnation kung if Adam will disobey. Para bang it was an all or nothing arrangement, di ba? Sumunod ka, may blessing. Yun nga, hindi natin alam kung gaano katagal yung tinatawag natin na period, probationary period ni Adan, hindi naman sinabi sa Genesis, pero it was an all or nothing arrangement dealing with perfect, absolute righteousness. Iba kay Moises. Iba sa Mosaic Covenant. Dahil sa Mosaic Covenant, ang Diyos ay nagbigay ng demands of loyalty sa mga Israelita. Ang Diyos ay nagbigay din ng sanction kung hindi kayo susunod, kayo ay susumpain. Kung kayo ay susunod, kayo ay pagpapalain. At ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay, kung makikita ninyo, mas kind, mas magaang ang tipan ng Diyos kay Moses kaysa tipan ng Diyos kay Adan. Kasi yung nilabag ni Adan, minsan, pinalayas na siya kagad sa Garden of Eden. At pagkatapos, ang lahat ng tao ay pumasok ng kamatayan. Dito sa tipan ng Diyos kay Moises, ilang beses na lumabag ang Diyos o ilang beses na ang Israelita na nasa ilalim ng tipan ni Moises, yung Ten Commandments at saka yung pagtutuli, ilang beses silang lumabag at hindi sila hinintuan at tapos na kayo ay hindi na makakapasok sa Promised Land. Ang totoo ay meron pa rin nakapasok sa Promised Land. Ang hindi nakapasok sa Promised Land ay yung tahasan na sila'y tumalikod. In a sense, na sinabi kong Mosaic Covenant echoes Adam's Covenant of Works, pero magkaiba sila. But it's not the same covenant. At pag tinignan natin, mahaba, parang napakahaba ng PC ng Diyos dito sa Mosaic Covenant sa bayang Israel. Therefore, Mosaic Covenant is a kinder covenant than Adam's Covenant. Itutuloy natin ito sa mga darating na
pag-aaral natin. Muli, hindi nagbabago yung aking mga references. At kung meron kayong tanong, ay meron kayong 4 minutes. Yes. Yung question po na to is galing kay Brother Ralph Dumagpi via Facebook Live. Yung question niya is, in comparison, which of the two covenants, Abrahamic and Mosaic, is much greater in reference to their promises? Much greater? Yes. Ang term na ginamit sa aking pagtuturo ay hindi greater but expansion or development. No, ang pagka sinabi natin greater, ano ba ang sinasabi? Mas mataas. Ang totoo, yung covenant ng Diyos kay Abraham ay kay Abraham as the federal head at lahat ng kanyang lahi ay kasama doon sa covenant kung susunod. Ang lahi ni Abraham, yun din yung patungkol sa kapareho noong mga lahi ni Abraham sa panahon ni Moses. Kasi yung inilabas ni Moses sa Egypt, lahi ni Abraham yon. Kaya ay hindi ko gagamitin yung word na greater in a sense na para bang mas mataas si Moses rather than it is a development or expansion. Tumatakbo ang pagpapahayag ng Diyos hanggang sa pagdating ng huling tipan at yun yung kay the new and everlasting covenant kay Jesus Christ. Kaya I would rather use the term development rather than greater. Yes. Okay lang po ba na yung tanong ko po ay bali tungkol po sa classical na position kasi para rin po siguro sa mga brethren natin na aral dito. Practical. Yes, hindi po. Yung classical po na position. Classical. Okay. Kasi po ba, in-explain niyo po kasi yung kunwari, yung distinction po ng bawat covenant sa isa't isa. Tapos yung clear po sa akin yun bilang naiintindihan ko po yun sa 1689 federalism na magkakaiba talaga sila ng terms, ng substance, tsaka ng promise. Pero ang classical position po kasi, parang sinasabi po nila magkakaparehas lang po yun. Lahat po yun ay covenant of grace. So parang kung naiintindihan niyo po yung classical position, paano po niyo sasabi na iisang covenant lang yung mga yun, kahit na iba-iba yung mga terms nila? Paano po nila na nasasabi na pareho yun? Yun nga yung isang point na sinasabi ng classical, kung tama ang pagkaintindi ko sa classical position, sa Genesis 3:15 ay nagsimula na ang covenant of grace. Kaya hanggang sa kay Jesus Christ, kaya sinasabi nila, it is under one covenant. Sa pag-aaral natin, hindi natin pwedeng tawaging covenant yung Genesis 3:15 based sa definition, what is a covenant? A covenant ay kinakailangan is composed of two parties at katulad nung unang-unang covenant ng Diyos kay Adam, two parties, God and Adam. Sa Genesis 3:15, I would rather follow yung ating 1689 Baptist Confession of Faith ng chapter 7 of God's Covenant, paragraph 3 na sinasabi, it is more the gospel was promised. No? Yung, nandun yung gospel sa Genesis 3:15, yes, hindi ko dinedeny na nandun yung gospel na yung ulo ng ahas ay dudurugin ng anak o binhi ng seed ng woman, at ang gagawin ng ahas, tutuklawin ng sakong nitong seed na ito ng babae, pero dudurugin naman ang ulo ng ahas. At I would rather follow yung point ng nandun na yung promise. Okay, nandun na yung promise ng gospel, pero mas tanggap ko yung sinabi sa ating confession na at meron pang further steps. Kaya kung sasabihin natin na nagsimula na yung covenant of grace simula sa Genesis 3:15,
it would not follow dahil ano ba ang definition natin ng grace? Ang definition natin ng grace ay unmerited favor. Gawa ng Diyos. Ang gagawin natin ay tanggapin natin ang gawa ng Diyos. Pag covenant ang pinag-uusapan kasi natin, sabi ko nga, pag pinag-aralan niyo yung Adamic Covenant, Noahic Covenant, ang makikita natin sa covenant na yon ay laging merong condition. At condition na sila ay dapat gumawa at sumunod. Hindi yan pasok sa grace. Kasi ang grace ay walang not of your works. Diba? At ang gagawin mo lamang is to receive, accept yung ginawa ni Kristo. Kaya ang point ko doon sa teaching na gano'n ay pag sinabi natin nagsimula na doon sa Genesis 3:15 and nakikita natin ang takbo ay may kondisyon. Halimbawa, ito na lamang maliwanag sa Mosaic Covenant, may kondisyon. So, pwede ba nating tawaging grace yun? Ang grace is walang kondisyon. All you have to do is accept what Christ did. Kaya siguro, yun ang paliwanag ko. Hindi ko alam kung Pastor. nasunod. Bale po ang clarification lang po dun sa tanong ko ay gusto ko intindihan yung position ng classical. Naintindihan ko naman po yung position natin tsaka yung inyong position. Pero po yung classical po yung gusto kong makita na like being in their shoes. Ano po yung paano nila na nakakonsolidate yung magkakaiba yung terms ng covenant tsaka sige, Ryan, thank you. Okay, sino ang Terms ng- papaliwanag iba-iba sa yung classical? terms ng covenant Ako, tsaka, yung promises tsaka substance. dalawang classical kasi ang naririnig ko. Classical ng mga Fado Baptist at classical ng Reformed Baptist. Ulit, no? Ang Reformed Baptist ay meron dalawang positions sa covenant theology. Ang isang position ng Reformed Baptist ay classical, na hindi nila sinasabing nagbibinyag ng bata, at meron din position ang Reformed Baptist ng federal covenant theology. Okay po, as a Pakipaliwanag. So sa classical na theology, bale tatlo lang po talaga yung covenant. So covenant redemption parehas po 'yan ng federalist. So ito yung before the foundation of the world, the triune God has will save people. Yan, ganun. So, yung covenant redemption before the foundation of the world, before sin entered the world, nagawa na yan. And then second na covenant ay yung covenant of works. Adamic covenant ito, na wala pang sin, tapos binigay yung utos ng Diyos kay Adan. Yan po. So, pero nag-fall. So, pagdating, yung third covenant, the covenant of grace, under the covenant of grace, yung 5 na sub-covenants. Kaya ang term ay unfolding. Yan, unfolding of the covenant. Parang mas na-flesh out yung iba-ibang covenants dun sa 5 at yung last doon ay yung new covenant. Yun yung kay Christ. So, ang definition, dun tayo nagkakaiba dun sa covenant of grace. So, kasi sa classical, lahat nung from Genesis 3:15, dun na tinatawag nilang announced yung covenant of grace, and then unfolded in the different covenants, and then it is inaugurated na sa life, death, and resurrection ni Christ. So, and then it is consummated pagdating ni Christ. So, ganun lang yung provision kasi bakit siya naging under covenant of grace, kasi kung nakita natin inaabangan ko nga, yung question ko rin before, asan yung offering, yung sacrifices, kasi yun yung isang nagpo-point, kaya lahat ng sub-covenants na yun, Noahic, Mosaic, Davidic, lahat yun, sunod-sunod, ay may provision. Ganyan since parang sa New Covenant, di ba, parang dahil tayo ay iniligtas na ng Diyos, tayo ay susunod sa Diyos. Ganon din yun. Dahil nailigtas na kayo, kunyari kay Mosaic, dahil nailigtas na kayo from Egypt, ngayon susunod na kayo. Pero dahil alam ng Diyos na hindi masusunod completely, nagbigay siya ng mga offering, sacrifices, yung mga sin offering, gano'n. Yan. So, yun yung parang provision na looking forward. Kasi ulit-ulit yun, di ba? Alala ko, nagtanong din po yun dati. Di ba? Si Sir dati nun. Ano ba yung significance ng offering? So, doon,
sa Old Covenant, sa Mosaic actually yung Old Covenant na tinatawag, ulit-ulit kasi never ending yung sin. Pero looking forward sila kay Jeremiah, kay Isaiah na prophesy na may darating na Messiah. Yun yung looking forward. Tayo looking back, sila looking forward. Ganun lang po yung, kaya may provision lagi ng grace. Kaya under siya ng unfolding of the covenant of grace. Kasi lagi may provision ng, since alam sabi ng Diyos, alam ko hindi niyo masusunod, bibigyan ko kayo ng mag-offer kayo every time na mag-sin kayo para matabunan yung blood, yung kanina po sprinkling ng blood ay mapapatawad ng Diyos. Nakikita niya yun na yun ay simbolo ng pagpapatawad niya doon sa kasalanan nila. So every time na mag-sin sila, pwede silang humingi ng patawad through the sacrifice. Tayo naman, once, dahil tayo nasa New Covenant, New Covenant, naniniwala na tayo na kay Kristo sila looking forward po, no? Tayo looking back na yung ginawa ni Kristo ay sapat na pagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun. Ganun lang, parang yun, ganun na kasing short. Okay. Thank you po. Ang point ko ay hindi natin mababasa yung paliwanag na yon sa bawat covenant. Ang very clear sa covenant kay Abraham, kay Moses, they have to obey. They have to obey. Pangalawa, laging connected ang covenant sa land. Hindi siya kinoconnect sa heaven or sa salvation. On the other hand, sinasabi natin na paano nasa-save ang mga Old Testament believers by faith. Pagsampalataya nila doon sa promise ng Genesis 3:15 na mayroong dudurog sa ulo ng ahas at they are waiting for that moment na dumating ito. Kaya nakikita nila yung pangako at yun ang hinihintay nila na mangyari. And for the time being, pagdating natin dito sa mga rituals na ito, ay ang sinasabi dito, these are shadows, these are types. Ngayon, it's not the reality. Kaya, sabi ko nga, tanggap ko, if you're a Reformed Baptist and you hold to the classical, kaya lang, yung classical ang umaatake sa federal covenant theology. Pero ang mga classical, if they will hear out ang federal covenant of theology, ang sinasabi, encircle all the covenants ng Old Testament. At makikita ninyo, ang covenant is always pointing to the land, to Canaan. And masasabi rin natin na ang pinagkaiba ng Old Covenant at sa New Covenant, ang Old is temporal, material, physical. Ang New and Everlasting Covenant is spiritual and eternal. Explanation ng classical o ng federal? Gusto ko lang pong i-consolidate yung tanong niya sa yung sagot niya. Okay. Ayun, kasi yung tanong niya ay para maintindihan yung classical. Paano nasabi ng classical na covenant of grace yung mga old administrations? Tapos, makikita naman yun sa pagkakasabi ng Westminster Confession kung paano sila nag-conclude that it was a covenant of grace. Sabi nila kasi, the covenant was differently administered in the time of the law and in the time of the gospel. Under the law, it was administered by promises, prophecies, sacrifices, circumcision, the Paschal lamb, and other types and ordinances delivered to the people of the Jews, all for signifying Christ to come. So, yung sagot niya kasi na yung classical ay may yung provision sa Old Covenant ay yun yung nagpapakita ng grace. So, ang pagkakaiba ng classical sa kanang 1689 Federalist ay kung paano nila i-interpret yung provision na nandun sa Old Testament. So, yung classical ay in-interpret nila dahil may provision, therefore, it is covenant of grace. So, yun yung pagkakasabi dito, sabi, ay, there are not therefore two covenants of grace differing in substance, but one and the same, under various dispensations. So, kaya sila nag-conclude ng ganun kasi Christ was already daw foresignified.
Tapos yung 1689 Federalists, aware din naman sila na may provision of grace, pero ini-interpret nila yun as a revelation. So nililimit nila na hindi yun covenant making, kundi revealing of the covenant. So yung Yun yung further yung steps. pagkakasabi ng 1689 Baptist Confession na it revealed, this covenant is revealed in the gospel first to Adam. So, yung dinidifferentiate ng Federalist, we see the provision for grace, pero hindi pa kami makapag-conclude that that means na yung old covenant is a covenant of grace. We acknowledge na gracious si God noon, gospel din na nagligtas sa kanila. Ang dinidifferentiate lang namin ay yung covenant na yun is not the covenant of grace. Yun yung pagkakaiba. Parang it is just a page of the book. So parang the way that they differently interpret kung ano yung ibig sabihin ng provision, may mga basis sila doon next time na natin Yung sinasabi mong revelation ay dagdagan natin progressive revelation. As yung history ng Abrahamic descendants expands. In fact, sabi ko nga, subukan niyo yung encircle lahat ng covenant sa Old Testament. Laging nakaturo yan sa land. Laging nakaturo yan sa physical. Pagdating sa New Covenant, ito ay eternal at ito ay spiritual. Okay, tagpas na po tayo. At may nakatayo na sa likod. Alam na ko na ibig sabihin nun. Maraming salamat. Tutuloy natin ang pag-aaral na ito. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral. At totoo na ang 1689 Baptist Confession of Faith ay mayroong dalawang pinangahawakan na covenant theology. Ang nais namin, Panginoon, ay bilang inyong mga anak, ay maliwanagan po kami dito sa katuruan ng covenant theology at kung ano ang magiging kapaki-pakinabang nito sa aming buhay bilang mga mananampalataya. And we are aware na ang humahawak ng classical sa Federalist ay pareho po ninyong anak at ang aming lamang naisin ay magkaroon ng relevance at magkaroon ito ng benefit, mas lalong maging maliwanag sa amin ang pag-aaral na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.